Guys, maganda na kayo dahil ang episode na to ay hindi para sa may mahinang puso. Matapos ang tensyon sa padak at ang pagtatanggol ni DJ kay Christine sa harap ng mga mapangabusong lalaki, aakalain nating magsisimula ng pagbabago. Pero, surprise! Parang lalong uminit ang sitwasyon mula sa isang simpleng umaga na naging battlefield ng damdamin hanggang sa pinakamasakit na salitang posibleng marinig ng isang asawa. Annulment, yung effort ni Christine na magluto at mag-effort para sa asawa, sinuklian lang ng mas malalim na sugat. DJ, paano mo nagagawa yan? At Christine, hanggang kailan mo kayang magtiis sa isang taong hindi nakikitang halaga mo? Samahan niyo ko sa isa na namang madamdamin at nakakadurog na part 12. Ako si Miss Maria at tara, alamin na natin kung may pag-asa pa bang matunaw ang puso ni DJ. Let's go! Christine POV. Nagsalubong ang kilay ko nang iabot sa akin ni Dorina ang isang puting sleeveless dress na above the knee, may slit sa tagiliran at pares na brown leather boots. What's the meaning of this? Tanong ko habang hawak-hawak yon. Akala ko ba manunood lang tayo? Hindi lang tayo manunood, sagot niya. May kasamang ngisi. Hindi lang ito simpleng horse riding event. You're gonna be our muse. Napatitig ako sa kanya. Muse? Yeah, sabay kindat. May laban ako today with my team. I train and team Wild Ones. Isa itong horse breaking competition. And guess who's my opponent? Kinakabahan ako sa kanya. Sino? Si Kuya DJ. Si DJ? Ulit ko. Tumango siya and pouted her lips. Yup, this time I'm gonna beat him. Kaya ikaw ang muse ko for distraction. Nanatili lang ako nakatitig sa kanya at hindi ko siya maintindihan kung bakit ako pa. Bakit ako? Tanong ko sa wakas. Hindi ba't magkapatid kayo? Bakit mo ako isasama at gagawing distraction pa? Lumapit siya at naupo sa tabi ko. Kasi Tin, sikat ka. Alam mo yun? You're a celebrity. Kilala ka ng team ni Kuya. Hinahangaan ka pa ng ilan sa kanila. Pag nakita kanilang kasama ko, especially nakadress ng ganyan, their focus will shift. Including Kuya. Napalunok ako. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o magagalit. So, gagamitin mo ko para matalo mong sarili mong kapatid. Tumawa siya sabay hawak sa braso ko. Don't make it sound so bad. This is strategy. Bakit nga ba kailangan mo manalo sa kanya? Tanong ko ulit. Napailing siya sa katumingin sa malayo. Ayoko lang talaga yung friend ni Kuya. Yung mayabang na yun. Lagi akong tinutokso. Kinukulit. May pustahan pa nga kapag natalo ko today. Makikipag-date daw ako sa kanya. Ew! No way! Aniya na tila diring-diri sa sinabi. Natawa ako kahit pilit. At gusto mo nga akong maging pananggamo sa pustahan? Exactly! Hinawakan niyang kamay ko. Please, Tin, I need you on this one. Gusto ko lang manalo para matapos ng issue na yon. And honestly, wala namang mawawala sa'yo. You'll just stand there, look pretty and smile. Napatingin ako sa dress. Medyo revealing. Sanay naman ako magsuot ng ganito, kaya okay lang at gusto ko ring mag-muse sa kanya. Pero pagkatapos ng lahat na nangyari sa amin ni DJ sa banyo, baka ito na lang ang paraan para kahit papaano makabawi ako sa sarili ko. May iba lang ang pakiramdam ko. Yeah, okay, mahina akong sabi. Pero wag mong iasa lahat sa akin ha. Kung matalo ka pa rin, bahala ka sa buhay mo. Deal? Sabay yakap niya sa akin. Promise, you're gonna look amazing. At kahit talangan ako, napangiti na lang ako. Maybe this is exactly what I need today. Somewhere to breathe, kahit na konti lang. At sa unang pagkakataon ngayong araw, may konting saya ko naramdaman. Kahit pa alam kong magagalit na naman si DJ nito. Isang malalim na butong hiningang pinakawalan ko bago ko sinuot ang puting dress. Body hugging ito pero hindi bastusin. Classy pero paniguradong madidistract ang kalaban. Ang slit nito abot hanggang hita at manipis ang strap sa balikat. Tin! Bulalas ni Dorina pagharap ko sa kanya. You're freaking perfect! Natawa ako kahit napilit man. Really? Promise, you'll kill it out there. Pagpasok namin sa loob ng arena, agad kaming sinalubong ng maingay na crowd. Sa left side, may mga temporary bleachers. Sa gitna ang racing paddock at sa dulong trail ng mga kabayo. Amoy dayami, lupa't amoy ng hayop ang paligid. Lumakas ang bulong-bulungan,
May mga tumayo mula sa upuan. Ilang segundo lang may mga cellphone na nakatutok sa akin. May sumisigaw ng pangalan ko. Iba, inabot pang kamay para makipagkamay. Picture Miss Tin, selfie lang. You're so beautiful. Kayo po bang Miss ni Dorina? Nangingislap ang mga mata ng kalalakihan. Para silang mga batang nakakita ng artista sa personal, which technically, totoo naman, pero ang weird lang kasi hindi ako sanay na ganito sa isang lugar na puro lupa at kabayo. Just smile, bulong ni Dorina sa tenga ko. This is working. Sumabay ako sa hype. Kumaway, ngumiti kahit hindi ko naman kabisadong crowd. Pero habang abala ko sa pag-project, may isang direksyong biglang humatak sa atensyon ko. Team nila DJ, nakatayo sila sa kabilang side. Lahat naka-uniforme. Halatang handa na para sa karera. Pero yung mga lalaki sa team niya, halos hindi sa kabayo nakatingin ko, hindi sa akin. May ilan pa na napanganga. Yung iba kunwari seryoso. Pero sinisilip pa rin ako at nahagip siya ng mga mata ko. Si DJ, hindi siya kumikilos pero ang gesture niya parang nagsisigawan ng buong katawan niya. Nakatitig siya ng diretso sa akin. Yung klase ng titig na may halong galit, dismay at frustration na kulang na lang lamunin ako. Basta, hindi ko ma-explain. Gumalaw ang panga niya, napakuyom ang mga kamao. Yung mata niya, buo akong hinagod. From my hair down to the slit in my dress. Parang gusto niyang sumigaw o magwala. Or both. Pero hindi ako umiwas ng tingin. I stared back. Walang takot. You don't get to shut me down kanina, then act like this now. Kuminga ako ng malalim sa ngumiti. Mas malaki, mas confident. Bastang alam ko lang ngayong araw, magsasaya ako kahit na saglit at wala akong pakialam sa kanya. Napansin ko si DJ, bigla na lang siyang lumakad palayo sa grupo niya. Padabog ang hakbang, sabay tapon sa hawak na bottled water sa damuhan. Diretso siyang tumungo sa direksyon ni Dorina. Nakita kung paanong hinila niyang kapatid niya sa braso, palayo sa maraming tao. Agad akong sumunod, baka pagalitan niya si Dorina at ayokong ako ang dahilan ng pagtatalo nila. Pero ilang hakbang pa lang, napahinto ako, parang narinig kong pangalan ko. Hindi lang ako sure. Anong problema mo kuya? Narinig kong tanong ni Dorina. Ang boses niya ay may halong inis at pagtataka. Bagay naman sa kanya yung suit niya at saka wala kaming news. So ano ba talaga ha? Natahimik si DJ. Teka nga, dagdag pa ni Dorina. Tagagalit ka ba dahil nakalimutan ka? Napakunot ang noo ko at ramdam kong biglang paghigpit ng dibdib ko. Anong ibig niya sabihin? Gusto kong lumapit pero nanigas ako sa kinatatayuan ko. Si DJ naman kita ko kahit nang mula siya malayo kung paanong napapikit siya. Pilit pinipigilan ng sarili. Hindi pa rin tumitigil si Dorina. O baka naman dahil binugbog ka ng daddy niya or dahil sa akusasyon sa'yo. Saan dun kuya? Shut up! Sigaw ni DJ. Inis na inis. Napalingon ng ilang taong malapit. Si Dorina natahimik pero hindi ko pinalampas ang nakakalokong ngiti sa labi niya. Para bang sinadya niya talagang mga tanong para sa rin si DJ. Isa lang ang sinabi ko. Tapos ang dami mong sagot. Inis na sabi ni DJ. Pero kuya, tumawa si DJ. Sabihin mo sa kanya, mukha siyang cheap sa suot niya. Putol niya sa sasabihin ni Dorina na may kasamang pamimintas. Para ako nasipa ng kabayo sa dibdib. Masakit, gusto ko magprotesta at sabihin, hindi naman pangit ang suot ko. Actually, bagay na bagay nga sa akin. Hindi ko alam kung totoong sinabi niyang yon or talagang mababa lang ang tingin niya sa akin. Or baka dahil galit lang siya, pero either way, masakit talaga siyang magsalita. Hindi naman, depensa ni Dorina. Bagay naman sa kanya, hindi mo lang kasi matanggap na sexy siya at pinagkakaguluhan ng mga tao. Napatawa si DJ sa sinagot ng kapatid. Look sister, hindi nga bagay sa kanya kaya sabihin mo sa kanya na magpalit siya. Giit ni DJ. Hindi ko na kayang makinig pa, tumalikod ako. Mabilis, ayoko may makakita sa mata kung unti-unti namang namamasa. Hindi pa man ako nakakalayo, may biglang may humablot sa braso ko. Mahigpit pero hindi naman masakit. Sapat lang para pigilan ang lakad ko. Paglingon ko si DJ. Naniningkit ng mga mata niya, hinila niya ako palayo sa mga tao. Malapit kami ngayon sa isang bahagi ng paddock. May konting lilim at walang gaanong nakatingin. Magpalit ka ng damit. He commanded. Mahinang tinig niya pero mapanlin lang. Napakunot ang noo ko. Excuse me. Mas lalong tumalib ang mga mata nito. Hindi mo kinaganda yung suot mo. Hindi rin niya nakakasexy. Kaya kung ayaw mo mag-away tayong dalawa, kubarin mo yan. Wow! Napangiti ako pero hindi abot sa mga mata ko. So now you care. Hindi siya sumagot. Kita kong bagsik ng titig niya habang halos umusok
ang tenga sa inis. Tinaas kong baba ko. Pinilit ang sarili ko hindi magpatalo. Sorry DJ, pero I like what I'm wearing. Deal with it. Hinablot kong braso ko palayo sa kanya at mabilis akong tumalikod. Pero hindi pa man ako nakakaapat na hakbang narinig ko ulit ang boses niya ngayon. Mas malakas na, mas may galit. Christine, huling warning. Magpapalit ka o ako mismong huhubad niyan sa'yo. Napatigil ako. Nanigas ang bato ko pero hindi ako lumingon. At that exact moment, dumating ang ilang lalaki, mga kasama niya sa team. Naglakad sila palapit, halata wala silang alam sa tensyon sa pagitan namin. May dalawa sa kanilang mukhang nasa early 20s, may isang medyo mas matanda. Nakangisi silang lahat. Hey bro, bati ng isa. Introduce mo naman kami sa kasama mo bro. Walang choice si DJ kung hindi sumagot, napilitan siyang lumingon sa kanila. Si Tin, kilala niyo na siguro siya. Bisita namin sa bahay. Aniya na halatang napipilitan lang. Bisita raw, pangasar ng isa. Akala ko ba asawa? Akmang bubuka ang bibig ni DJ nang biglang tumawa yung isa pa. Tapos sabay-sabing, sayang, sana yung suit niya gaya sa nakita natin sa magazine. Baka naman bikini next time, Miss Sexy. Biglang nanikip ang dibdib ko, parang mamumulang mukha ko sa kahihiyan at parang may malamig na tubig na binuhos sa katawan ko. Gusto kong lumubog sa lupa. Gusto kong mawala na lang. Pakiramdam ko lahat ng narinig ko, puro tawanan na lang. Humiliation, napayuko ako, nahiya. Galit, lahat na pero bago pa ako makaisip ng isasagot, may lamakas na, lagapok ako narinig. Pagangat ng ulo ko, nakita ko nakadapa na sa damuhan yung lalaking nagbiro. Sa pulang labi, may dugo, ang kamay niya nakatakip sa bibig niya habang napapamura. Napatingin ako kay DJ. Kuyom ang kanyang mga kamao, nanginginig sa galit, puno ng apoy ang mga mata niya habang nakatingin sa lalaki. Para siyang ibang tao sa harap ko ngayon, hindi yung DJ na kilala kong laging galit sa akin. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko pero isang bagay lang ang malinaw. He was furious and he was defending me. I woke up early in the morning para ipagluto si DJ. Gusto kong ipagpasalamat sa kanya. Hindi ko man nasabi kahapon pero ramdam ko pa rin hanggang ngayon yung ginawa niya. Kahit hindi na siya nagsalita pa pagkatapos sapakin yung kaibigan niya. Pinatid niya lang ako kay Dorina. Pauwi, tahimik kaming dalawa sa buong biyahe. Hindi ko na rin siya tinanong kung saan nagpunta ang kuya niya. Kahit ito ay shock na ginawa ng kuya niya. Pero aaminin ko, inantay ko siya buong magdamag. Nakahiga ako pero gising ang utak. Bawat kaluskos, nagigising ako. Pero wala pa rin siya. Hanggang sa marinig ko na lang si Manang Sita sa labas ng kwarto ko kaninang madaling araw, nagsasabing sa asyenda daw natulog si DJ. Pero ngayon habang nasa kusina ako, narinig kong sinabi ni Manang, nariyan na raw si DJ, nasa kwarto niya. Hindi pa lumalabas. Napatingin ako sa niluluto kong sinigang na bangus. Pwede nang ilagay ang kangkong, kaya nilagay ko na. Nilapitan ko rin yung pritong tilapia. Inusog ko ng bahagya para hindi masunog. Ang bilis mong matuto iha, ani Manang Sita habang nag-aayos ng mesa. Napangiti ako. Kailangan gusto ko rin naman pong mapaghandaan siya kahit na papaano. Hindi na kumibo si Manang, pero nakita kong bahagyang ngiti sa gilid ng labi niya. Excited ako. Hindi ko alam kung anong reaksyon ni DJ kapag nalaman niyang akong nagluto. Gusto ko lang makita kung matutuwa siya. Kung ngingiti man lang siya kahit na konti. Gagawa rin po ako ng baon niya mamaya. Dadaling ko sa clinic. Sabi ko pa kay Manang habang nililipat kong sinigang sa isang serving bowl. Nang iayos kong mga plato sa hapag, pinatong ko sa harapan niya. Yung pinakamasarap na parte ng isda, yung may tiyan. Paborito ko rin yun, pero mas masarap pag siya ang kumain. Tahimik ang paligid, tila pati hangin sa paligid nakikiramdam kung lalabas na ba siya. Nag-aabang ako, then inayos kong sarili ko. Pero ilang segundo na wala pa rin. So I waited and I hope na paglabas niya mapansin niya yung effort ko. Kahit yung amoy lang ng sinigang na bangus. Kahit na konting salamat, sapat na sa akin. Narinig kong yabag pababa ng hagdan. Lumabas agad ako ng kusina at ayun na nga si DJ. Nakaayos, naka-dark blue na polo, may hawak ng susi. Mukhang paalis na pupunta sa clinic. DJ, tawag ko habang nilalapitan siya. Kain ka na muna. I made breakfast. Sinigang na bangus, mainit pa. Tumingin siya sa akin, motionless. Walang bakas ng appreciation. No need, may nagpadala ng food sa clinic. Sagot niya, malamig ang boses. Napalunok ako. Galing sa asyenda? Tanong ko, hopeful na galing sa asyenda nilang pinadalang pagkain. Galing sa yaya ni Marilu.
Pinaluto raw ni Marilu para sa akin. Kahit naman noon sabay kami nag-aalmusal sa klinik kaya nasanay na ako. Lagi niya akong pinagluluto at hindi mo kailangang gayahin yon. You can't. Never, Marilu. Tumawa siya pagkatapos. Para ang galang sabihin yon, parang hindi siya nakakasakit ng damdamin ko. Nanatili akong nakangiti pero alam kong hindi umabot yung ngiti sa mata ko. Ramdam kong sakit sa dibdib ko. Alam ko naman yon. Hindi ko naman pinangarap maging Marilu. Depensa ko kahit na masakit sa dibdib ang ikumpara. Sinubukan kong huwag magpahalatang nasasaktan ako. DJ, huminga ako ng malalim. Salamat nga pala kahapon sa ginawa mo. Pag-iiba ko sa usapan, tumingin siya ulit. This time hinarap niya na talaga ako pero yung tingin niya parang walang laman. Flat, tulad ng tono niya. You don't need to thank me. Kung nakinig ka lang sa akin kahapon na magpalit ng suot mo, wala sanang gulo. Parang may kumurot sa dibdib ko. Nakatitig lang ako sa kanya. You started it, Tin. That outfit, it gave them a reason to look at you that way. You wore that in public, knowing how guys are. Don't act like you're a victim. Tuloy pa rin siya sa pagsasalita. Alam mo bang matagal nang may pantasya sa yung mga kaibigan ko? That magazine cover, yung naka-bread panty ka, how do you think they saw you after that? Kulang na lang, bigla siyang napahinto, hindi tuloy ang sasabihin. Napailingat na pala yung tingin, napakagat ako sa labi dahil sa kahihiyan na nararamdaman ko. Gawin mo na lang yung nararapat mong gawin dito, sabay niya. Tumulong ka na lang dito, kay Manang. Maglaba ka, madaming labahin sa likod. Magwalis ka, magbunot ka ng sahig. Do something useful, hindi yung gala ka ng gala. Tapos niyang sabihin yon, lumakad na siya ng diretso sa pinto. Wala man lang paalam kahit na lumingon to, hindi ginawa. Ako, naiwan sa may pinto ng dining area. Nakayuko, hindi ko na malayang napipisal ko na palang laylayan ng suot kong duster. You tried, Tin. You really did. Pero sa huli parang ako pa rin ang mali. Parang ako pa rin ang babaeng hindi kailanman sapat. DJ, sandali lang. Hinabol ko siya hanggang sa garahe. Hawak niya ng susi ng SUV niya. Pero bago pa niya mabuksan ang pinto, tumakbo na ako at tinarangan siya. Mabilis ang tibok ng puso ko. Nanginginig ng tuhod ko sa kaba pero pinilit kong tumingin sa mata niya. Pwede ba kitang tanungin? Napatingin siya sa akin, diretso, walang emosyon. Pero ramdam kong hindi siya interesado sa gustong itanong ko. Ano na naman? Iritadong sagot niya. Anong dapat kong gawin para mahalin mo ko? Nilunok kong sakit habang tinatapos ang tanong. Anong kulang? Sabihin mo please. Gagawin ko lahat-lahat basta tanggapin mo lang ako. Bilang asawa mo. Nakatitig lang siya sa akin. Tahimik, walang sagot. Hanggang sa unti-unti siyang lumapit. Tinitigan niya ako at matagal. Walang emosyon. At sa unang beses hindi ko gustong marinig ang sagot niya. Pero kailangan kong marinig. Wala. Parang may kung anong humiwa sa dibdib ko. Ganun lang, wala kang pwedeng gawin, Tin. Kahit na anong pilit mo, hindi kita mamahalin. Never. At kahit kailan, hindi kita kikilalaning asawa. Natigilan ako, pakaramdam ko para akong binuhusan ng malamig na tubig at nanigas ako dahil sa sakit. Dahil iisa lang ang babae sa puso ko. Isa lang ang gusto kong makasama habang buhay. At hindi ikaw yun. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy magsalita. Si Marilu ang babaeng perpekto na gusto ko. She's the only one. Tila patalim na humihiwa sa dibdib kong sinabi ni DJ. Humihiwa ng malalim. DJ, please. Nilapit kong kamay ko sa kanya. Hinawakan kong braso niya. Huwag mo namang gawin to. Hindi mo alam kung gaano. Tin. Putol niya, mas maigpit ang tono. Yung kasal natin, it means nothing to me. Walang saysay yun. It's just a piece of trash. Para lang akong pumirma sa papel na walang kwenta. Napaatras ako, ramdam kong pang-uuyam sa bawat salitang binitawan niya. Pwede ka namang umalis sa bahay ko kung gusto mo. Tuloy niya, malamig pa rin ang boses. Nag-file na ako ng annulment. Matagal yun. Months or even a year. Pero by next year, sana may desisyon ng korte. Sana by then, wala ka na rin dito sa buhay ko. Lalo na sa buhay ko. Annulment? Nag-file na siya ng annulment? Halos 1 linggo pa lang kaming mag-asawa. DJ, tuluyan ang bumagsak ang mga luha ko pero si DJ nanatiling malamig at matigas. 1 year, Tin. 1 year na kunwaring mag-asawa tayo. Pagkatapos niyan, tapos na.
Hinawakan kong kamay niya, pilit na pinigilan siya. Please, huwag naman ganoon. Bigyan mo naman ako ng kahit na konting chance. Kahit na konti lang, DJ. Humihikbing pakiusap ko, pero bigla niyang winaksi ang kamay ko. Hindi malakas pero sapat para maramdaman ko na ayaw niyang hawakan ko siya. Don't beg, Tin. It's not gonna change anything. Nakikisama lang ako sa'yo ngayon dahil sa pakiusap ng kapatid ko, ng mga magulang ko at sa usapan namin ng lolo mo. Pero yung annulment, tuloy yun. You can stay here anytime you want for 1 year until the annulment is finalized. Walang magbabago sa pakikitungo ko sa'yo at sa pagsasama natin. Aniya na determinado ang tinig. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng yun, sumakay na siya sa kanyang sasakyan at iniwan niya akong nakatayo sa tabi nito. Wasak, nawalan ako ng tinig at luhaan. Walang kahit na anong meron sa akin para piliin niya. At mas masakit sa lahat, ako lang ang may gustong lumaban sa pagsasamang ito. Pagkasara ng pinto ng sasakyan niya at pag-apak niya sa gas, ay pinaharurot niya na to. Tahimik ang buong paligid pero ang iyak ko parang echo sa dibdib ko. Tumataas babang mga balikat ko habang pilit kong pinipigil ang hikbi. Pero hindi ko kinaya. Tumulo ng tuloy-tuloy ang luha ko habang sinusundan ng tingin ng papalayong sasakyan. Napahawak ako sa dibdib kung nasaan ang puso ko. Ang puso kong parang piniga. Tapos, hinati. Tapos, tinapon. Wala man lang awa. Ilang segundo lang yon pero pakaramdam ko isang buong taon ang lumipas habang nakatayo ako doon. Nag-iisa. Iniwan pero kahit na ganito, kahit nasugatan, buo pa rin ang loob ko. 1 year. 1 taon lang. Kaya kong tiisin. Kaya kong lunukin ang lahat ng sakit. Lahat ng pagtaboy. Lahat ng salita niyang parang kutsilyo sa dibdib ko. I will wait. Maghihintay ako. Magtitiis ako. Dahil kung may kahit na konting posibilidad na sa 1 taon magbagong puso niya, handa akong maghintay. Handa akong ipaglaban siya. Pero kung sa huli wala pa rin, kung kahit ni isang sulyap ng pag-ibig, hindi ko pa rin makuha mula sa kanya, baka oras na rin siguro para bumitaw. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Hanggat kaya ko pa ang magtiis. Ay, grabe. Hindi ko alam kung paano magre-react. Yung sinigang na bangus na niluto ng may pagmamahal ni Christine na uwi sa malamig na rejection mula kay DJ. Parang kutsilyong humihiwa sa puso natin ang mga binitawan niyang salita tungkol sa annulment at sa pagpili niya kay Marilu. Ang sakit, di ba? 1 taon. 1 taon na waiting game ang hiling ni Christine sa kabila ng lahat ng panlalait at pagtataboy. Dito natin nakikitang matinding sakripisyo ng isang babaeng nagmamahal. Pero kailangan din nating itanong, hanggang saan ang hangganan ng pagtitiis para sa taong hindi ka naman pinipili? Totoo nga ang kasabihan na love is patient, love is kind, pero hindi ibig sabihin nito ay hayaan na lang natin ang ating sarili na madurog ng paulit-ulit. Minsan ang pinakamahirap na desisyon ay ang pagbitaw sa isang bagay na akala natin ay buong mundo natin. Pero tulad ng sabi ni Christine, hindi pa ngayon. Handa pa siyang lumaban pero hanggang kailan? Ano sa tingin niyo? Tama bang magtiis si Christine ng 1 taon sa ilalim ng bubong ng lalaking gustong tapusin ang pagsasama nila? O dapat na siyang gumawa ng paraan para bumalik sa buhay na nagpapahalaga sa kanya? I-comment nyo na ang inyong mga opinyon at pag-uusapan natin yan. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating kwento ngayong araw. Akong inyong storyteller, si Miss Maria. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa susunod na part. Hanggang sa muli.